Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Ano po ang dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? I think, my dear brothers and sisters, this is one question that we should at least once in a while ask the Lord. Lord, what must I do to inherit eternal life? Because sometimes, for many of us, we are so concerned with this life. Ang pinagbibigyan lamang natin kumisan ng focus ay yung buhay dito. Trabaho dito, pamilya dito, kalusugan dito, pangarap dito. Walang masama doon. Huwag lamang nating kalimutan na ang buhay natin dito sa mundo ay pangsamantala lamang. At pagkatapos ng buhay na ito, merong naghihintay na kabilang buhay. Kung anong klase yon, masaya o malungkot, maganda o pangit, ay depende sa kung paano tayo nabubuhay ngayon. And so, my dear brothers and sisters, without forgetting our concerns at the moment, without forgetting our concerns at this present life, once in a while, let us ask the Lord, what must I do to inherit eternal life? And Jesus replied to the question. And the first question of Jesus, the first reply of Jesus to the question is, make God number one in your life. Why do you call me good? No one is good but God alone. God alone. God alone is the most important. God alone should be number one. Yun ang unang sagot ni Jesus. Gawin mong sa buhay mo, una ang Diyos sa lahat. And I'm sure if I ask you now, is God number one in your life? Most probably you would answer yes. Yes, God is number one in my life. But what does it mean? Ang daling sabihin nun eh. Una ang Diyos sa lahat. Pero anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay ito. Ang lahat ng ating pangarap, ang lahat ng ating desisyon, ang lahat ng gusto nating gawin, ay dapat na sumagot sa iisang tanong. Ano ang gusto ng Diyos na gawin ko? What would Jesus do? Meron akong ganung bracelet hindi ko lang makita WWJD. What would Jesus do? That should be always the question that we ask. Meron kang desisyon na gagawin, itanong mo hindi lamang kung ano yung gusto mo, kundi itanong mo ano ang gusto ng Diyos na gawin ko. Sa mga mag-asawa na naririto, meron kayong mga plano, meron kayong mga pangarap. Paano ninyo binubuo ang inyong pangarap? Dapat itinatanong ninyo, ano ba ang gusto ng Diyos na gawin natin? Napakaganda ng buhay kung ang bawat isa sa atin ay sisikaping gawin kung ano ang gusto ng Diyos. Kasi kaya nagkakaloko-loko yung buhay natin Ang ginagawa natin kung ano yung gusto natin Ang gusto natin ang nasusunod. Hindi naman lahat ng gusto natin tama. Hindi naman lahat ng gusto natin mabuti. Kaya tuloy nagugulo ang buhay natin. So, yun ang unang sagot ni Jesus. Make God number one in your life. And it means that everything that you do will always answer one question. What would Jesus do? The second answer of Jesus to the question is, follow the commandments.
Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Unang-una dito sa binanggit ng Panginoon, you shall not kill. Huwag kang papatay. O, kung hindi ka man papatay, huwag kang mag-uutos na magpapatay ng iba. May ganyan tao no? Hindi nga siya pumapatay, inuutos naman niyang pumatay ang kanyang kapwa at binabayaran pa. Babayaran kita, patayin mo lang itong taong ito. You see, you shall not kill does not mean only you yourself do the killing. You may ask someone to kill on your behalf. So sabi ng Panginoon, gawin mo ang utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Nako, huwag magnanakaw, lalo ng pera ng bayan. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang maggagawa ng maling kwento na ikapapahamak ng ibang tao. O, totoo po, siya po talaga ang nag-utos sa amin na magbenta ng droga. Pagsisinungaling yon. Kung hindi totoo. At lalo ito nagiging masama kung ikinapapahamak ito ng ibang tao. Ikaw ang nakasira, ibibintang mo sa iba. At tuloy, yung iba ang napahamak dahil sa iyong pagsisinungaling. Do the commandments. That's the second answer. And finally, Jesus, in the case of this young man, it is not something that he demands from all. He demands it only from this young man. Sabi niya, go and sell what you have and give it to the poor. Let go. So ang pangatlong sagot ni Jesus, pakawalan mo yung mga bagay o yung mga tao o yung mga relasyon na nagiging hadlang para ikaw ay makapasok sa langit. And in the case of this young man, it was his riches. Sabi dito sa Ebanghelyo, nung marinig na yon, nalungkot siya kasi ang dami niyang ari-arian at hindi niya ito kayang pakawalan. Kaya umalis siya. Sabi pa naman sa Ebanghelyo, nung maganda yung sagot niya, Jesus, looking at him, loved him. Tinignan siya ni Jesus at may pagmamahal siyang tinignan. Pero hindi niya kayang pakawalan ang kanyang yaman. Kaya pinili niya ang kanyang yaman kaysa kay Jesus. Iniwan niya si Jesus at pinili niya ang kanyang kayamanan. Now, I am saying that not to all is this demand being made. Hindi naman sa lahat iwan mo ang iyong yaman. Yung iba nga, walang yamang iiwan no? But it can be anything. It can be yaman, it can be yabang. It can be yaman, it can be yabang. Iwan mo yung kayabangan mo. Talikuran mo yung kayabangan mo. Pakawalan mo yung kayabangan mo. Yabang na nagiging dahilan para hindi ka magpatawad. Nabanggit ko na ito sa inyo minsan, sa mag-asawa, hindi pwedeng yabang ang naghahari. Dapat pagpapakumbaba. Kasi kung yabang ang naghahari, walang gustong magpatawad sa mga mag-asawa. Sasabihin ng lalaki, bakit ako magsasorry? Siya may kasalanan No? Sasabihin ng babae, bakit ako hihingi ng sorry? Siya rin naman nagkakamali
Ay di walang gustong magpakumbaba. Parehong gustong pataasan ng ere. Hindi pwede. Once in a while, you have to let go of pride. So yun, mga ginigilig kong kapatid, 3 sagot sa iisang tanong. Paano ako makapapasok sa kaharian ng langit? Paano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Unahin mo ang Diyos. Gawin mo ang kanyang mga utos. At putulin mo ang anumang nagiging hadlang sa pagpasok mo sa langit. To attain eternal life, one must learn to let go and to let God. Amen.